Welcome sa ating 21 days of prayer and fasting. It's the time of the year again where we choose to turn down the noise of the world so we can more clearly hear the voice of God. Kaya naman as a church, we have decided na simulan natin ang taon na ito with the 21 days of prayer and fasting. We made this podcast para samahan namin kayo araw-araw for 21 days sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Isang magandang gabi, JTG family. Ito po ang ating day 2 ng 21 days prayer and fasting. I'm Mar Garcia ng JTG Church. So lamang po i-share sa inyo na ako po ay naka-no rice fast at ikalawang araw na po ito ng pag-skip ko po ng kanin. So minsan napansin ko lang na kung ano yung finas mo sa Panginoon, doon ka madalas nadidistract. Kagabi nga lang po, dahil ako po ay naka-no rice fast sa bahay at sila po ay naka-skip one meal. Talaga namang inihaharap nila sa akin yung isang pinggang kanin, pero praise God, hindi po tayo nagpatalo. Nanaig po ang kabutihan ng Panginoon. Amen. So, hindi po tayo nagkanin simula kagabi dahil yun po ang ating start ng prayer and fasting. Alam niyo po ba, minsan na kapag nadidistract ka sa mga bagay na inilalayo mo na sa iyong sarili, doon ka mas manalangin sa Panginoon. Kapag ka nagugutom ka dahil naka-fasting ka, hindi ka nag-skip ka ng lunch, tapos parang nagugutom ka, dapat doon ka mas naglalaan ng time sa Panginoon. Doon ka mas nananalangin sa Panginoon. Kapag naman nag-skip ka ng ang fasting mo ay Facebook, games, kapag ka minsan na nadidistract tayo na maglaro, doon tayo mas manalangin sa Panginoon. So once na nadidistract ka, dapat mas nananalangin tayo. Amen? So, marami sa atin na nadidistract, nalilihis yung attention natin sa mga bagay na hindi naman gaanong importante. Alam naman natin na mas mahalaga ang pananalangin. Amen? Tulad na lamang ng panonood ng TV, pag-Facebook, TikTok, paglalaro ng games. Yan na, isa po ako dyan na naglalaro ng games, nag-Facebook, yan, nag-TikTok, hindi po ako marunong sumayaw. So, hindi naman masama yan. Hindi naman masamang bagay. Pero, minsan, madalas, ito yung dahilan kung bakit hindi natin nagagawa yung mas kailangan nating gawin, which is yung manalangin. Nauubos na lamang yung oras natin sa mga bagay na hindi naman gaanong importante. At kapag nililihis yung atensyon natin sa mga bagay na hindi naman importante, yung plano ng Diyos sa atin ay tumatagal. Umuusog ng umuusog. Halimbawa na lang, kung isa kang bata, di ba kapag inuutosan ka ng magulang mo na bumili ng isang bagay sa labas, sa tindahan, kapag nag-games ka, lagi mo na lang sila sa mamaya na yan, pagkatapos na ng mga ginagawa mo kapag naglalaro ka, pero dahil busy ka, imbis na ang plano pala ng magulang mo ay kapag bumili ka, kapag sumunod ka, sa'yo na yung sukli. Amen? Praise God. Nung mga bata tayo, ang laging hinihintay natin na parang masayang bagay na para sa atin ay makatanggap ng sukli kapag nautusan tayo. Amen ba? So, naalala ko lang, yan, gusto ko lang din na i-share sa inyo. So, alam niyo po ba mga kapatid na si Jesus, nung narito siya sa lupa, mas marami pa siyang ginagawa kaysa sa atin. Amen? Maraming himala, maraming tao ang pinapagaling ng Panginoong Jesus. Para siyang artista noon na sinusundan siya ng lahat ng tao saan man siya mapunta, tumawid man siya ng ilog, bumalik, pabalik. Amen? Lahat ng tao sinusundan siya. Mas busy pa ang Panginoong Jesus kaysa sa atin. Pero ganun pa man, ang Diyos hindi nakakalimutang manalangin. Sabi pa nga sa Marcos chapter 1,
verse 5, kinabukasan, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at lumabas na ng bahay. Nagtungo siya sa isang di mataong lugar at doon ay nanalangin. Dahil ang Panginoong Jesus noon ay talaga namang sinusundan ng maraming tao, ang ginawa niya, bumangon siya ng mas maaga pa. Madaling araw pa lamang bumangon siya at lumayo at nagpunta sa hindi mataong lugar upang manalangin. Ganon na lamang kahalaga sa Panginoong Jesus ang pananalangin. Amen? Sana ganon din tayo, no? Sa ating 21 days prayer and fasting, pahalagahan natin yung pananalangin. Ganon na lang dapat natin pahalagahan yung pananalangin na nagagawa nating i-skip yung mga bagay na makakagulo sa atin para lang makapanalangin, para lang makarinig sa Panginoon. Amen? Dahil kapag nanalangin, alam niyo po ba mga kapatid, kapag nanalangin tayo, doon tayo magkakaroon ng task na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yan, kung babasahin niyo po yung buong verse na yan, yung kasunod na verse, nung nanalangin ng Panginoong Jesus, nagkaroon siya ng task na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. At ganon din tayo. Yung plano ng Diyos sa atin, kung gusto mong malaman yung plano ng Diyos sa atin, manalangin tayo at doon sasagutin tayo ng Panginoon. Amen? So, unang gawin natin, lumayo tayo sa mga bagay na madidistract tayo. Dahil yun ang ginawa ng Panginoon, na dahil sobrang daming tao na sumusunod sa Kanya, unang-una niyang ginawa, bumangon siya ng mas maaga at lumayo siya. Pumunta siya sa isang lugar na hindi matao, na walang makakaabala sa Kanya. Amen? At pangalawa, doon siya nanalangin sa Panginoon. At doon siya nagkaroon ng mensahe ang Diyos Ama sa Kanya. So, tayo mga kapatid na dapat sa buong 21 days prayer and fasting natin, maglaan talaga tayo ng time, ng oras, ng araw para sa Panginoon, sa pananalangin. Amen? So, kung ikaw yung tao na hindi sanay sa pananalangin, pwede kang makinig araw-araw ng podcast at samahan kami na manalangin. At kanina lamang po, nagkaroon po tayo ng prayer buffet at nakakuha tayo ng mga item na pwede nating ipanalangin. Doon pa lamang mga kapatid na isa-isa yon na pwede natin idulog sa Panginoon. Tulad na lamang ng Bible study, ng vision natin sa ating 2024 sa taon na ito. Lahat ng mga bagay na gusto mong sabihin sa Panginoon, pwede mong ipanalangin yan. Pwede mong kausapin ng Diyos na parang kaibigan mo. Amen? So sa gabing ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na pumingkit at manandaling manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong mensahe. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw, Panginoon, ang aming ehemplo, O Diyos. Ikaw ang aming tinitignan, Panginoon. Lord, salamat dahil tinuturuan mo kami palagi, Panginoon, na dapat unahin, O Diyos, ang pananalangin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, nasamahan mo kami, Panginoon, sa aming 21 days prayer and fasting, Panginoon. Lord, Ikaw, O Diyos, ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na
anumang plano mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na marinig nila, O Diyos, mula sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang 21 days prayer and fasting namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito lang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat. Yan na. Kita-kita po ulit tayo sa araw ng bukas at inayayahan ko po ang bawat isa na makinig palagi ng ating 21 Days Prayer and Fasting podcast. Thank you for listening to our podcast. If you want to hear more from us, follow us on our social media platforms on Facebook and YouTube and search for JTG Kainta Church. Have a great day. Stay blessed.